Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli inyong katambay sa Katambay Manong po dito sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ako. Komentuhan po natin ang kaganapan po nangyari po sa ating bansa, lalo po sa politika. Magandang araw po muna, tanghali, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, ang issue po ngayon ay nung mga nakaraang oras lang po, naglabas po ang Supreme Court mga katambay ng TRO. Pinatitigil po ang pag-iimprenta ng COMELEC ng mga balota mga katambay dahil po sa mga nag-file po ng petisyon dahil po dito po sa disqualified o mga tinanggal po na mga kandidato ng COMELEC mga katambay. Isa po diyan si Nene Bacale, di ba ba? Dahil dinisqualified po nila yan, tinanggal po nila yan sa balota. Di ba ba? Si Bacale po, si Nene Bacale na kalaban po ni Speaker Martin Romualdez. Kaya po, nasayang lang po mga kababayan ang pera ng Pilipino dahil po sa ginawa ng COMELEC. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Balik po tayo sa mga balita, ipinatitigil na muna ng Korte Suprema ang paglilimbag ng mga balota para sa darating pong halalan sa Mayo. Ito matapos pigilan ng katasasang hukuman ang pag-disqualify ng Commission on Elections o COMELEC sa ilang mga kandidato na idineklarang nuisance candidate. Kunin natin ang live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Alex, sabi ng Commission on Elections na sa 6 na milyong balota ang nasayang. Kasunod nga yan ang inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema. Higit isang linggo pa lang mula nang simula ng Commission on Elections ang pag-imprenta ng mga balotang gagamitin para sa May 2025 national and local elections, pero simula kahapon, ipinatigil muna nila ito. Back to zero ulit ang COMELEC matapos maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema na pumipigil sa kanilang idiskwalipika ang ilang aspirante sa halalan. Kabilang dyan si Subair Ginto Mustafa na kumakandidato sa pagkasenador at 4 na iba pa na tatakbo naman sa lokal na posisyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 6 na milyong balota na sana ang kanilang naimprenta. Ang balota kasi is more or less 22 pesos. Yan po yung binabayad natin sa National Printing Office. Siyempre po, may mga kasamang papel, yung ink, at siyempre napakadami po namin, daan po yung tao namin doon sa National Printing Office na pinag-o-overtime namin. Meron po kaming day shift, meron po kaming night shift na sinesweldohan po namin, at siyempre meron pong overtime payments din. At dahil po dyan, Ayan po mga tabay, sino po may kasalanan sa nasayang na pera ng taxpayer Pilipino? Kami po ba? Kami po ba? Kami po ba, Chairman COMELEC Garcia, COMELEC Chairman Garcia, kami po ba may kasalanan? Bakit po ninyo hindi muna pinlansya ang inyong mga i-disqualified? Di po ba? Ngayon, nagpunta po sila sa Korte Suprema. Kinatigan po ng Korte Suprema ang mga tinanggal nyo po. Di po ba? Ito po si George Garcia, mga tamay ng COMELEC. Ibang klase po. Ngayon, ano po? Wala na. Nasayang na po. Dahil sa pamumulitika po yata. Meron po yata kayong sinusunod na kumpas. Di kaya? Nagtatanong na po si Kamanong. Meron kaya nagdidikta po yata sa inyo kaya? Kung sino po ang i-disqualified, kung sino po tatanggalin. Di po ba? Dahil unang-una po, pumutok Pumutok po yung issue, di po ba? Yung issue na last minute nalaman po ng grupo ni Nene na tumatakbo pong congressman sa Leyte po, 2nd District po yata ng Leyte. Ang kanya pong katanggali ay ang Speaker Martin Romualdez. Nakita po ng congressman na tumatakbo pong congressman na si Nene Bacale na wala na po siya. Wala na po siya. Dito po sa ginagawa po na piniprint po nila ngayon ng mga balota po natin mga tambay. Wala na po si Nene. Kaya po ano po gagawin nila? Dadaing po sila at tutugon at pupunta po sila sa Supreme Court para ireklamo ang COMELEC. Ayan, ano po ginawa ng COMELEC? Di naglabas po ng TRO.
pinatitigil po ngayon. Di ba? Pinatigil ang kanilang pagpiprenta, piniprint po nila ng mga balota na gagamitin po natin. Di ba? Kaya lang, talagang ganun eh. Buti na lang po, kinatigan po ng Korte Suprema, ito pong mga nagpetisyon po, mga na-disqualified po ng COMELEC. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, bakit nagkakaganito ang COMELEC, mga katambay? Bakit meron silang pinapaboran yata? At talagang mukhang meron po yatang kumukumpas yata sa kanila. Hindi kaya? Dahil ito kaya ay parte po kaya ito nung Marites, yung sinasabi ni Senadora Amy Marcos, pagka makaalyado ng mga Duterte, kakampi ng mga Duterte, ay kasama ito sa 1 trillion na pondo na pagpapabagsak. Lalo kaya ang mga kalaban ng Speaker, Martin Romualdez, hindi kaya? Pwede kayang gawin yon? May posibilidad kayang gawin ng Speaker Martin Romualdez ang kanyang katunggali? Lalo ang kanyang makakatunggali ay si Nene Bacale na itinaas at talagang sinuportahan ng dating Pangulong Duterte. Hindi kaya? Kaya nagkakaganito po ngayon at nagkakandaleche-leche ang ating COMELEC. At pati po ang pag-aaksaya, pera ng taxpayer po ang ginagastos na baliwala lang, mga kababayan. Huwag naman sana yung iniisip ni Kamanong, baka po magkaroon na naman tayo ng Hello Garci na naman. Kaya, nung panahon po kasi ni dating Presidente Gloria Arroyo ay nagkaroon na po ng Hello Garci. Ang kalaban niya po ay yata si FPJ, si Fernando po Jr. Di ba? Nagkaroon po ng problema Hello Garci. Sa bagay, napakarami na po talagang problema ng COMELEC. Napakarami na po. History na po yan, di ba? Meron pa nga, di ba, nung panahon ni Pinoy, yung isang COMELEC chairman natin, dati ay nanirahan na po sa Estados Unidos. Di ba? Si Andy Bautista. Napakarami rin po noon na hinaharap yata na kaso sa ating bansa, pero tumakbo po papuntang Estados Unidos. Hindi na po bumalik ng Pilipinas. Naging COMELEC chairman po yon, si Andy Bautista. Kaya po, yung COMELEC ay talagang marami pong history ang COMELEC pagdating po yata sa dayaan. Nagagamit po yata ng politiko sa politika ang COMELEC. May mga history na po nakita ang mga Pilipino. Di ba? Karamihan po nagkakaroon po ng issue. Yung iba nagtatago pa. Katulad po nga doon. Katulad po di umano ni Andy Bautista hanggang ngayon. Hindi na umuwi sa bansa natin, mga tambay. Nasa Estados Unidos na po yata. Kaya nakakalungkot, mga kababayan. Buti na lang, nagpapasalamat tayo sa Korte Suprema. Dahil ang Korte Suprema ay nasa tama pa. Nakita niya po na may pagkakamali na ginawa ang COMELEC na kailangan itigil yan pagpiprenta nyo. Dahil meron kayong inilabag o nilabag na batas, mga katambay. Kinitil nyo po ang kalayaan ng Pilipino na yung kalayaan nilang tumakbo bilang lingkod bayan ng ating bansa ay kinikitil nyo dahil lang yata sa kumukumpas yata sa inyo yung karapatan ng isang Pilipino na maglingkod sa ating bayan ay kinikitil nyo. Di ba? Kasama po dyan. Kasama si Nene Bacale dyan, mga tambay. Ng kalaban ng speaker na yan po ay lumapit at talagang pumunta sa Korte Suprema. Sila, mga tambay. At kasama rin po yan yung tumatakbo po yata sa Caloocan. Dating politiko, dating congressman. Parang si Erese po yata yon. Kinatigan din po ng Korte Suprema yon, mga tambay. Pinasasama na rin po yata yung sa balota. Si Erese, mga tambay. Ganyan po katindi po ngayon ang nangyayari po sa ating bansa. Lalo po, malapit na po ang halalan. Kaya po magkakagapangan na po yan. Gapangan na po yan. Ang pagka minalas-malas, pati pera gagamitin na po para manalo po sila. Pati pera po. Kasama na po yan. Pera na po yan. Di umano. Gamit pa yata ang pera ni Juan de la Cruz sa pamumulitika.
Dahil nga po, ano po ang iniisip natin? Ano iniisip ng mga Pilipino? Kaya isang damukal daw po ang ayuda na ginawa. Di ba? Mayroon pang tupad, may akap, may porpis at kung ano-ano pang ayuda. Dahil magagamit daw po ito ng mga politiko di umano sa pamumulitika. Dahil nga po, yan ang marami nilang plan. May plan A, may plan B, at meron pang plan C, plan D, hanggang plan Z. Yata, marami silang plan, mga tambay, para lang manalo at hindi matalo, mga tambay. Gagawin yata nila lahat. Lahat ng plan. Ganun po sila katindi. Sana po magtuloy-tuloy po na ang Korte Suprema ay katigan po lahat po ng nagpetisyon na talagang may karapatan po silang kumandidato bilang lingkod bayan ng ating bansa, lalong-lalo po si Nene Bacale. Sana po katigan talaga ng Korte Suprema na hindi sila mawala sa balota sa darating na eleksyon. Sana'y makita po natin ang kanilang mga pangalan sa mga iboboto natin, mga tambay. Hindi po sila sana mapolitika lang ng mga ganid, sakim sa kapangyarihan sa ating bansa. Huwag naman po sana, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa gusto po ng ating maliit na programa, Tambayang Makabayan, sa YouTube po at sa TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po. Suportahan po natin, mga kababayan. Suportahan po natin ang tunay na may pagmamahal. Tunay na may pagmamahal at malasakit sa ating bayan. Kailangan po natin yan. Kasi po, ngayon po sa panahon po ng bagong Pilipinas, hindi po yata natin nakikita ang katulad po ng nakita natin nung panahon ng administrasyon po ng dating Pangulong Duterte. Hindi po natin nakikita ngayon, 3 taon na, mga kababayan. Maraming salamat po sa muli. Paalam. Bye-bye.